When we say mayaman, talking about mayaman, diyan sa pag-aaral nyo, nakalagay ba kung ilang kotse dapat ang pagmamayari? Kasi dito, sa middle class, yung impact, kasi yung iba kumuha ng kotse, hindi naman Mm, dahil mayaman sila. 5 years to pay yung mm, mga sasakyan, ginagamit pang hatid sundo sa anak, ginagamit papunta sa kani-kanilang mga trabaho o destinasyon dahil ang Hulugan pangit pa. ng public transport natin. Kaya yung iba, hulugan, hirap pa magbayad monthly. Sila sa middle class, yung mga sabihin na natin kasama to sa uring manggagawa, ilang porsyentong benefits sa kanila if masususpend ang fuel excise tax? Kasi yung binabanggit mo kanina, yung sinasabi po ni JC, mayayaman, ito yung mga 3, 4, 5 ang sasakyan. Tama? Pero paano kung ang well, isang yeah. pamilyang Mm. Pilipino, isa lang ang sasakyan, kahit SUV pa yan, pero hulugan naman yung sasakyan nila? Ilang porsyento Mm. yung magbebenepisyo dito na mga middle class earners kung isuspend yung fuel excise tax? Well, magandang nabanggit mo yan, DJ Chacha, kasi merong nuance pagdating doon sa gasolina at diesel. Kasi yung binabanggit ko kanina ay yung absolute na gastos pagdating sa gasolina at diesel. Pero kapag i-divide mo yun doon sa income ng bawat hati ng populasyon natin, ay actually medyo tugma or medyo pantay yung porsyento ng ginagastos ng mahihirap sa gasolina compared sa porsyento ng ginagastos ng middle class at yung porsyento ng ginagastos ng mayaman. Ang nagkaiba talaga yung diesel. Kasi habang yung mas mayaman yung isang pamilya ay talagang yung porsyento ng gastos ng diesel ay lumalaki talaga. So ang isa pang ambag nung study ko ay tatanggalin mo na nga lang din yung tax sa petrolyo, ang mas magandang tanggalin ay yung sa gasolina kaysa sa diesel. Kasi yung gastos nga ng mahirap at mayaman medyo pantay as a proportion of their income kapag gasolina, pero pag diesel, mas nagbe-benefit ang mayaman doon. So between gasolina at diesel, ang mas magandang tanggalin ay yung gasolina at yung diesel hindi. Pero that's not to say na dapat ay tanggalin na rin yung sa gasolina kasi ang laki din in terms of yung revenues, mas malaki di hamak ang nakukuha dito sa gasolina kasi yung diesel ay hindi ganong kalaki ang porsyento ng ginagastos ng Pilipino sa diesel compared sa gasolina Teka directly. lang ha. Prof, nagulat kami doon ni DJ Cha. Nagkatinginan Gasolina kami. talaga? Oo. Mas magbe-benefit yung mga ordinary people? Paano? Ah, well, actually, pag tingnan mo yung study ko, meron akong graph doon na nagpapakita na yung tax doon yung gastos sa gasolina, pagdating sa kahit anong kung hatiin mo yung buong populasyon ng Pilipinas sa 10 magparehas na bahagi, yung porsyento ng ginagastos ng mahirap at saka yung pinakamahirap at pinakamayaman ay hindi nagkakalayo. Nasa bandang 2.5% ng total na gastos. So, ibig sabihin nun ay kapag medyo pantay ang medyo pantay ang gastos ng mayaman at mahirap pagdating sa gasolina as a percent of their income. Kasi wag nating tingnan yung absolute numbers, ang tingnan natin yung porsyento. Kapag tinanggal natin yun, at least mas equitable yung impact dun sa lahat ng income groups kapag yung fuel excise tax sa fuel yung tanggalin mo. Ang ayaw nating tanggalin ay yung sa diesel kasi yun talaga yung talagang nag-i-skew talaga siya dun sa mayaman. Akala ko pa naman, mas marami yung mahirap na gumagamit ng diesel kasi diesel yung jeep, di Hindi. ba? Oo. Yung mga PUV. Oo. So, Bus, news trucks, siya sa diesel. akin na Ako din. mas makikinabang pala yung ordinary people pag Kung gasolina. Hindi ba? Mm-mm. Oo. Kasi tandaan natin yung motor, for example, hindi naman diesel ang yung motor ay hindi naman diesel ang ginagamit ng mga motor eh. At ang daming nagmomotor sa Pilipinas, 'di ba? And then at the same time, yung sektor ng jeepney drivers ay maliit na porsyento actually ng labor force ng Pilipinas. Nasa bandang conservatively nasa 150,000 up to 300,000 na mga Pilipino ang jeepney drivers. Kaya nga sinasabi na mainam yung mga targeted subsidies kasi merong rehistro ng mga operator ng jeepney as well as listahan ng mga drivers. So mas matatarget mo talaga sila. Oo. Kasi sila talaga yung sa mga lower income classes, sila talaga yung talagang direktang bumibili ng diesel, 'di ba? Pero tandaan natin na hindi naman lahat ng mahirap ay nasa sektor ng pag-jeepney, 'di ba?
pamamasahe ng jeepney. At yun, kaya nga targeted subsidies yung mas maganda. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.